Nandito na ngayon tayo sa office ni Miss Delia Santos. Tara, kausapin natin siya. Good afternoon, ma'am. Ma'am Delia. Good afternoon po. Pwede po ba kayo namin makausap tungkol sa aming subject na small business consulting? Konting katanungan lamang po. Then, paano niyo po ba, paano po kayo nagsimula dito sa business na ito? At ano po yung business niyo na to? Nung umpisa kasi tindahan lang yun na maliit. Pagkatapos nun, pagka mga 10 years nung dumating sa amin yung peanut butter, parang kinontinue ko lang. Nung umpisa, maliit lang yun at ang customer lang namin is Santa Maria. Pero sa ngayon, malawak na ang sakop nito. Saan po ba yung pinakaunang address niyo ng pinagawaan niyo po ng peanut butter? Doon sa looban, ang address namin nun is 180. Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. So, ano po yung, gano'n po kalaki yung startup po nyo na pera nung mag-umpisa po kayo dun sa peanut butter hanggang papunta po ngayon dito sa inyong business na? Nung umpisa, siyempre maliit lang yun kasi umupa lang ako ng gawaan muna, iinupa ko lang ng isang, parang bahay nga lang eh. Iinupa ko doon, bumili ako ng makina at nag-umpisa akong gumawa ng peanut butter. So, may natapos po ba kayo na course or hanggang saan po ba yung natapos nyo? 2 taon lang akong nakapag-college, hindi ko natapos yung kurso ko na business management. So, meron na rin po kayong sa business kasi nga po dahil sa course nyo na business management. Kasi hilig ko talagang mag-negosyo. So, may mga audience po tayo. Pwede po ba silang magtanong tungkol po din sa inyong business? Pwede. Anyone? Ano po yung naging inspirasyon nyo para po magtayo po kayo ng isang negosyo? Ang hirap ng buhay. Another? Ano po yung mga naging mabigat na problema po dito sa negosyo niyo? At saka, ano po yung mga naging solusyon niyo po doon po sa mga problema na encounter po ng business? Problema. Opo. Ang problema lang naman sa isang negosyo, pag mayroon kang kasama na hindi tapat. Kasi yung mga ganon, halimbawa pagdating doon sa pera, pag mayroon kang kasama na hindi nagiging tapat sa'yo, doon yung pagbagsak ng isang negosyo. Kaya lang siguro blessing talaga, hanggang maaga natutuklasan ko, kaya napili ka yung tapat. Doon na po yung katapatan sa inyong business. Yes, kasamahan sa mga katrabaho mo, at higit sa lahat, kailangan kasi dito tapat ang makukuha mong tao. Kasi pag hindi, nawawala lahat ng ito. Another? So, ano po yung forms of ownership niyo? Ano una, single. Pero sa ngayon, dahil lumaki na to, ginawa ko na itong korporasyon. Isang family business po. Diba? Yes, family business lang. Kayo lang din po pamilya. Kami lang mag-iina. Bilang pong isang entrepreneur na successful na, ano po yung may papayo niyo sa mga aspiring entrepreneur din po na tulad po na? Totally, para marating yung isang ganito, maunlad. Kung sabi ko maunlad, dahil ito mayroon na kami building. Katapatan. Katapatan sa lahat ng mga ginagawa mo sa araw-araw. Yung hindi sa'yo, hindi mo pwedeng kunin yan. Kahit piso lang yung hindi. Maliban lang kung habang naglalakad ka sa kalsada, nakapulot ka ng gano'n, pwede maging sa'yo yun. Pero, halimbawa na bumili ka, mali yung sukli sa'yo. Kailangan mo i-correct. Hindi mo pwedeng kunin mo. Hindi mo pwedeng kunin yun kasi hindi sa'yo yun. Katapatan. Higit sa lahat talaga yun, katapatan. Kayo po ma'am, ano po yung strategy nyo sa mga kakompetensya nyo po? Sa businesses po. Sa business. Kailangan quality yung peanut butter namin. Importante higit sa lahat yun. Nananatiling malinis ang aming gawaan. Pinong-pino yung peanut butter namin at hindi namin pwedeng baguhin yung timpla namin. Kung maaari nga, sarapan pa namin. Hindi na pwedeng baguhin pa. Another pa po. So, dun po sa business niyo na supermarket, ano pong mga asset niyo yung na-acquire niyo? Dito sa supermarket ko ngayon, mahilig na kasi ako magtinda. Sabi ko nga, umpisa pa lang. Kaya nag-umpisa ako ng maliit lang na tindahan. Totally, sa isang sulok lang ng bahay ko, pubo pa yung bahay ko. Siguro talagang blessing lang. Sa loob ng 1 taon, yung maliit kong tindahan ngayon, napalaki ko. At sa loob ng 3 taon na pagtitinda ko, nakabili na akong lote.
At na ika-4 na taon na pagtitinda po, yung kubo po na palitan na naging bahay na. The best. Yes. Pagkaraan ng 5 years, nakabili-bili ako ng lote na pinatayuan ko ng apartment. Kaya sa ngayon, mayroon na akong 12 pintong apartment. Then, sasabihin ko ba lahat? Opo. As kung pwede po, As in, mayroon na akong 10 titulo na hawak. Yes. Okay. another question po from Agrid. I'm Catherine po. Yes. Tanong ko po, sa tingin niyo po, nasa magkano na po yung Kung sabihin niyo, overall assets niyo po? Para kung ano lang. para sabihin ko lahat. Estimated lang. Estimation. Actually, itong building ko, yung kalahati nito, inutang ko sa bangko. Kasi sobrang ang bilis-bilis naman ang pangyayari, di ba? Ang sabi nga ng mga tao, tumama daw ako ng loto yun, hindi totoo. Yes, Talaga kasi, po nasa pagsisikap. yes, nasa pagsisikap at kailangan yung sinupin lahat ng pinaghirapan. Hindi nyo pwedeng waldasin. Hindi ako katulad ng iba na, oy, may pera ko ngayon, tahimik tayo. Wala akong Dahil alin po sa hirap ng buhay. yes. Ang naging ano ko para magsikap ng gusto, yung mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. The best para sa kanila. May katanungan po ako para sa inyo. Yes. Ano po yung tingin niyo na advantage niyo po sa mga other competitors niyo po sa inyo? Yung Pinaka-edge. pinaka-edge niyo po. Anong meron kayo na wala sila? Ano, Parang in po, sa tingin niyo po, meron kayo nito na wala sila, kaya umunlad po ka ng ganito. ganon. Ano lang naman, yung sabi ko nga sa'yo, katapatan. Katapatan. Pagsisikap Diskarte. na rin po. Oo, diskarte kasama yun eh. Yung ang magaling kang tsaka yung kung paano mo ito i-handle ng tama. Pamamalakad. Pakikisama mo sa mga tao. Hindi ko sila itinuturing na iba. Lahat ng tao ko dito, kung pwede nga po silang maging anak lahat. Ganon ko sila kung ituring. Nililibre ko sila pagdating sa pagkain. Kung anong mayroon ako, kung anong pinakain ko, nakakain din nila. Hindi ko sila itinuturing na ibang tao. Para kami isang pamilya sa loob ng bahay na to, sa lahat ng yung mga manggagawa ko, tindera ko, lahat yun. Hindi ko sila tinuturing na iba. Kasama yun eh, sa pag-ayos at pag-ulad ng buhay. Hindi mo kasi sila pwedeng kagaya ng nakikita ko na kumurahin na lang ang tauhan, may gano'n lang, hindi. Dapat mahalin din natin ang ating employees. Yes. Higit sa lahat, mamahalin mo sila. Dahil kung wala sila, wala rin ako ngayon sa kinalalagyan ko. Okay po. Another question po. Meron po another question pa po. Hi, I'm Kim. Ma'am, ask ko lang po, meron na po ba kayo natanggap na award like na Entrepreneur Award or... Totally, wala pa. Okay po. So, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng time. Sana po, maging umunlad pa po yung inyong businesses and sana pagkaroon na rin po ng mga branches. Thank you po, ma'am. Thank you po. Doon po nagtatapos ang ating interview kay Ma'am Delia Santos. Tara. Siyempre, yung peanut butter namin, pero hindi ako pumayag. Bakit po? Okay po. Competensya Para sila po eh. magiging supplier po kayo nila or parang Sa partnership umpisa, po? ganun. Hindi. Parang kukunin nila yung peanut butter namin, ang ngalan nilang ilalagay nila. Sabon. Yes, hindi ako pumapayag. Totally, mga Pag nanakaw. pinakasikat na negosyante na dito yun. Hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang ibang bansa. Minsan pumasok gagawin nilang sa export. office ko, ang daming tao. At mga bigatin lahat. Napapawaw ako, wow. Pero hindi pwede. Kasi pinaghirapan ko talaga ito, hindi to pwedeng... Parang po nasa inyo yung Ako, recipe. Nasa inyo po yung recipe na Kakaiba po. Ganun. Ina-export niyo po. Darating kami doon kasi magpapalit kami ng packaging na pwede nang i-export ang peanut butter namin. Ma'am, may tanong po ako. Pwede po namin siguro puntahan yung bahay niyo po dati, yung dati niyo po gawaan. Totally, yung dati namin gawaan, pina-renovate ko yun, ginawa ko ng apartment. Kaya po pala, ano na siya. Okay po. Kahit yung po dating bahay na lang tapos... Picture na lang po namin. Tapos, I-picture saka lang po po ito coverage po namin pinaka-store niya para po maging